aming naglahong Eden. Lugod kong iaalay, lanta't hapis na buhay. Naging mas marilang man, sariwa't mas mabungay. Handog man din sa iyong ikagagaling. Adios, kapatid, magulang, kabiyak ng aking diwa, kababatang kaibigan, sa kahanang natangay. Sa nakakahabong araw, salamat at hihimlay na ang Diyos tayong mag-ibig. Aking sinta't ligaya, mga mahal paalam, kapahingahang mamatay. Adios, Padres hermanos, trozos de la María, amigos de la infancia, en el perdido hogar. Dar gracias que descanso del fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, morir es descansar. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Kakalahati ang tunin ng makina. Bakit hindi patulinin ng gusto, Kapitan? Kapag bumilis pa yung maglalagos na tayo sa palayang iyon, Gina. Marahil ay wala ni isang maayos na lawas sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali. Hindi ko malaman kung bakit ang kautusan ay hindi man lamang naisip ng sino man. Kailangan gumawa ng isang kanal, mula sa pagpasok hanggang sa paglabas. Isang kanal na maglalagos sa Maynila. At tabunan ng dating ilog Pasig, nang sa gayon hindi maaksaya ang mga lupa at iikli ang paglalakbay. Isang panukalang, Yankee. Patawarin mo ako, Ginong Simon. Ngunit ako ay di sang-ayon sa iyong balak, sapagkat maraming salapi ang mauubos, at marahil may mga bayan tayong sisirain. Kung gayoy, wasakin ang mga bayan. Ha! At saan kukuha ng salaping ipasasahod sa mga manggagawa, Ginong Simon? Huwag silang pasahurin. Pagawin ng mga bilanggo at presidyaryo. Hindi sila sasapat, Ginoong Simon. Kung hindi sasapat ay pagawin ng mga mamamayan. Pagawin ng matatanda, mga binata at mga bata. Sa halip na 12 araw na sapilit ang paggawa. Para sa pamahalaan, gawing 3, 4 o 5 buwan. Bawat manggagawa ay magdala ng sariling kasangkapan at pagkain. Ginoong Simon, ang paraang iya'y maging isanhi ng himagsikan. Himagsikan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto? Ang mga bilagong Hudyo laban kay Tito? Mahina pala kayo sa kasaysayan. Ngunit hindi taga-Ehipto, ni hindi Hudyo ang inyong kaharap. Ang mga Pilipino ay nangyari na himagsik noong sila'y sapilit ang pinagawa. Lipas na ang mga panahong yaon. Ang kapula hindi na maghihimagsik. Bigyan man sila ng maraming gawain at patawan ng malaking buwis.
masama ang binubunga ng mga panukalang hindi muna isinasaguni sa mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Sa katunayan, mas maigi pa ang aking panukala. Pilitin ng lahat ng bayang malapit sa Wawa na mag-alaga ng itik upang mapalalim ang Wawa kung sila humuhukay ng suso. Binibigyan niyo po ba ako ng pahintulot upang sumulat ng isang natulad tungkol yan? Lubhang ako hindi nag-iisip sa lugar na ito. Kung mag-aalaga ng itik ang lahat ay lalong darami ang mga balot. Pweh, nakakapandiri. Tabunan na sana ang lawa. Kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Mabuti-buti na po. Ayaw pumayag na siya aalagaan pa. Pinatungo niya ako sa San Diego dahil sa udyok ng ilan upang nilalawin ang bahay niya doon. Ngunit ang totoo ay upang makainit lang siya ng apyan. Ang apyan ay isa sa mga salot sa panahon. Ngayong nakilala ng mga tao, ngunit hindi sila nagmalabis. Ang apyan ay ginagamit nilang gamot lamang. Tanging mga insik na hindi man lang marunong ng isang salitang Latin ang pinapyan. May bago. Usapan natin ang tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Hindi ako hindi nyo mapapagpatihan. May isa sa katuparan po. Ang tanging iniintay na lang namin ngayon bukas ay ang pahintulot. Si Padre Irene na aming kinatugan ng dalawang kabayong kastanyo ay nangako sa amin. Makikita sila ng Kapitan General. Hindi kasang-ayon sa inyong balak si Padre Sibilia. E ano kung sumalungat man siya? Bahala na sa Las Bañas sa harap ng General. Saan kukuha ng salapi kung sakaling matamo ang pahintulot? Bawat mag-aaral ay mag-aabang ng sikapan. At ang mga magtuturo? Mayroon na po, kalahati Pilipino at kalahati Kastila. At ang bahay? Inihandog po ng mayamang si Macaraig ang kanyang bahay. Kahanga-hanga ang iyong dedikasyon at nahihandaan niyo ang bawat kailangan. Noong kapanahunan namin, ay Latin ang aming pinag-aaralan sapagkat wikang iyon ang nakasusulat sa aming aklat. Marahil siya'y tao sa una, kaya't walang nakikitang kabutihan sa isang bagay kundi panay na sa laban. Ang amain mo ang kasundo niya. Ano nga pala ang sabi ng iyo? Pinangaralan ako tungkol sa pag-asa. Pinuri ko si Paulita. Sinabi kong siya'y walang katulad sa buong Maynila. Maganda, may pinag-aralan, mayamang-mayaman at masaya. Ang tanging kapintasan lamang ay ang pagkakaroon ng isang tiyak ni mali sa langit at sa lupa. Buenos dias, Basilio. Magandang araw po, Ginoo. Ito nga po pala si Sagani, ang aking kaulayaw. Bagamat hindi ko siya kababayan dahil sa taga-kabilang mong baybayin siya. Kamusta ang lalawigan? Totoo bang napakahirap ng lalawigan kaya ang mga tao ay hindi makabili ng alahas? Di kami bumibili pagkat hindi namin kailangan. Wala akong masamang layunin sa aking pagtatanong. Halika't kuminom tayo ng serbesa alang-alang sa ikaunlad ng lalawigan. Salamat na lang po, Ginoo. Hindi po kami nainom. Ayon kay Padre Camora, ang labis na pag-inom ng tubig ay sanhi ng kakulangan ng lakas ng tao sa Pilipinas. Sabihin ninyo sa kanya na matamis at naiinom ang tubig, ngunit pumapatay ng apoy. Sumusula kapag pinapainit. Kapag namuhi, nagiging karagatang malawak na minsan ang lumunod sa sangkatauhan at pagpayanig sa daigdig. Mainam ang tugong yan, ngunit ako'y nag-aalangan baka idaan lamang sa biro ni Padre Camora. Ang paring iyon ay lubhang malabiro. O siya, ako'y aalis na. Isagani. Ako'y may onting takot kay Simon sapagkat tinatawag siyang Kardinal Moreno o Eminencia Negra sapagkat siya'y tinatawag na tanungan ng mga general. Siya nga ba? Saan kayo nang galing? Hindi tuloy ninyo nakita ang magandang tanawin sa paglalayag. Marami ang ilog at tanawin akong nasaksihan. Wala nang may kabuluhan sa akin kundi yung may mga alamat. Sa katunayan, ay may ilang alamat ang Ilog Pasig. Nariyan ang alamat ng malapad na bato, patumbahay na sagrado bago pa dumating ang mga Kastila at pinanahananan ng mga espiritu. Yao'y ginawang tirahan ng mga tulisan, kung kaya't madi silang nakapagharang ng mga bangka. Mayroon ding sa pang makasaysayang alamat na kung tawagin na yung yunggib ni Doña Jeronima. Noy, may isang lalaking nangakong pakasal kay Jeronima.
Ngunit di ito natupad pagkat ang lalaking naging arsobispo sa Maynila. Noong hiningin niya ang katuparan sa kasal, ay pinagawa na lamang siya ng arsobispo ng isang yungib na sa labas ay napapalamutian ng mga baging. Doon siya namatay at inilibing. Napabandog na engkantada dahil sa ugaling paghahagi sa ilog ng mga kasangkapang pilak na ginamit sa mga piging. Sabay ng paglayo ng ilog sa pintuan ng yungib, paglimot ng tao kay Doña Jeronima. Marami rin akong alam na alamat, yung tungkol sa buhayang bato. Noong araw, maraming buhaya sa lawa na sumusugot sa mga bangka at pinapalubog ang mga ito. Minsan may isang insik na sinugod ng isang demonong nag-aanyang buhaya at itinaob ang bangka nito upang silain at dalhin sa impyerno. Tumawag ang insik kay San Nicolas at noon di naging bato ang buhaya. Tumawag ang insik noon kay San Nicolas at noon di ang buhaya naging bato. Kahangahangang alamat. Maalala ko nga pala, Kapitan. Batid ba ninyo kung saan napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Siya nga. Saan, Kapitan? Nakaiwan ba siya ng bakas sa tubig? Tumingin kay Aurora. Ayon sa pinunong ng ulo sa pagtugis, si Ibarra ay tumalon at sumisid ng malapit na siyang isuha. Sinabing may 2 milya na ang kanyang nalalaman. At sa minsang lumitaw ang kanyang ulo'y pinauulanan nito ng bala. Sa dako pa rooy, hindi na siya nakita. Ngunit ang tubig roo'y nagkulay dugo, yaong pangyayaring noong 10 taon nang nakakaraan. Kung gayon, ang kanyang bangkay ay nakisama rin sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang pilibustero, Padre Salvi? Yan ang matatawag na murang libing, Padre Camora. Palagi ko nga sinasabing pilibustero ang nagbabayad ng mahal na libing. Ano nangyayari sa inyo, Ginoong Simon? Nahihilo kayo sa isang patak na tubig na katulad nito? Kayong matanda ng manlalakbay? Huwag ninyong tawaging isang patak ng tubig ang lawang ito. Ito'y malaki kaysa sa alinmang lawa sa Suiza at sa pinagsama-samang lawa sa buong Espanya. Nakita na ako ng matatandang magdaragat na nahihilo rito. Anong bumabagabag sa'yo, aking anak? Ako pa sa lupa yung umabot sa 200 piso, Ama. Anak, nawawala ng damit ang nakikipag-usapin. Sa alikabakang uwi natin, Ama, sapagkat tayo isinilang na walang damit. Gawin ninyo ako yung nais, Gobernador. Ako yung magmakatulang kapangyarihan. Ngunit binungkal ko ang lupain ito na nagdulot ng kamatayan ng aking asawa at anak. Hindi ko bibigyan ng lupain ito kahit kanino man. Kailangan diligin muna ito ng dugo niya at ng dugo ng kanyang asawa at mga anak. Kung aalis ka, tutungo na lamang ako sa gubat at di na muling tutungtong sa bayan kailanman. Kulang pa ng mahigit 200 piso ang pinagbilhan sa aking agos. At ngayon, kailangan kong manilbihan sa isang matandang babaeng mapanata upang sumapat sa pantubos kay Ama. Pagdating ng tatay, ipakasabi niyong napasok din ako sa pinakamurang kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong ng wikang Kastila. May 13 taon na din nang mamatay ang aking ina. Ngunit nagalak pa at nagdiwang ang mundo sa kanyang pagkawala. Inay! 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 Gumising po kayo! Huwag niyo po akong iwan! Inay! Inay! Ano yun eh? Ino, kailangan niyo po ba ng tulong? Ako po ay may utang na loob sa inyo. 13 taon nang nakalipas nang ilibing natin ang aking ina rito. At isang malaking karangalan kung kayo matutulungan
katanungan ko. Sino ba ako sa inakala? Isang taong aking ginagalang at itinatangi. Isang taong pinagpapalagay ng iba na patay na. Isang taong may dinaramdam na kasawian. Nababatid mo ngayon ang aking mga lihim na maaari kong ikasawi. Maaari din kitang patayin upang mapanatiling lihim ang aking pagkatao. Ngunit kapwa tayo nangangailangan ng katarungan. Marapat lang na maging magkakampi tayo kaysa magkasalungatan. Ako sa bayan pagkat inis ako sa pamahalaan. At pagkatapos kong magpayaman, nagbalik ako upang durugin ang pamahalaan. Hindi ko akalain na ang laso na ilubusan ng gumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, tuluyan sila sumusunod at nagpapaalipin. Ngunit nang dahil sa pagkatuto natin ng wikang Kastila ay narinig tayo ng pamahalaan. At naniniwala ako na balang araw, ang mga bulo ay magiging isa din. Kamalian, ang wikang Kastila ay kailanman hindi magiging karaniwang wika rito. Ang likas sa pag-iisip at sa puso ng tao ay walang katumbas sa wikang iyan. Kaya hindi kita pinatay upang maging natulong ko sa pagsasakatuparan ng aking mga balak sa pamamagitan ng pag-akit na ibang kabataan. Isang malaking karangalan po ang inyong pagkatiwalaan. Ngunit hindi po ako nangingilam sa ating politika. Gusto ko lamang po ay gamutin ang ating mga kababayan. At ano ang iyong mahihita rito pagkatapos? Makikita mo bang malaya at masaya ang mga tao? At ano, hahayaan mo na lang ang alaala ng iyong ina at kapatid. Napaparito ka rito taon-taon upang tumangis na tila babae sa ibabaw ng libingan? Ibig mong gawin ko, kung uusigin ko pa ang gumawa sa kanila nun, isa rin lang ako sa masasawi. Kahit anong gawin ko, hindi na sila mabubuhay pa. Kung bigkasin mo ang Diyos de Ave Maria ay hindi tumitigil sa Escotigo at hindi pinapatlangan ang pagbigkas ng pecadores sa Santa Maria. Hindi mo rin batid ang Orimus Gratiam at ang pagbigkas mo sa Menitibus ay Mentibus. Kaya aakalain ng mga makakarinig sa iyo ay suma sa ibus ang sinasabi mo. Tama sa Diyos sa pagkakahuli ng mga tulisan sa ama at mahahango ang anak sa pagkakasala. Inang, maaari ko po bang dalawin ng aking mga nuno? Hindi! Kinakailangan mo mag-aral magdasal. Basahin ang mga aklat na ikinalat ng mga praile at gumawa ka rito para mabayaran ang iyong mga utang. Kabaysang Tales, wala ba kayong pagbibili? Ang mga iyas na uli ay napagbili na, maliban na lamang sa isa, ang Agnos ni Maria Clara. Naibigan ko ang Agnos nito. Pagbibili ba ninyo ito sa isang nakakita? Sa 500 piso? O ibig ninyong ipagpalit na lamang sa iba? Pumili kayo ng inyong maibigan. Dapat ingatan ang alaala ng isang banal na katulad noon. Baka dahil doon kaya hindi pinagbili ni Huli ang Agnos at mas minabuti pang magpaalila. Kung maaari, sasangguni ko muna sa aking anak na nasa bayan. Patawarin ninyo ako, Ginoo, sapagkat kayo'y pinagnakawan ko sa loob ng aking pamamahay. Ngunit ito'y joke ng pangailangan. Gayunmay, pinagpapalit ko sa inyong revolver ang Agnos na ibig ninyo. Kailangan kong sandata sapagkat makikisama na ako sa mga tulisan. Ipinagpapauna ko sa inyong huwag na inyong ipagpatuloy ang inyong lakad. Kapag kayo'y nabiyag namin sa labas ng aking tahanan, hihingan namin kayo ng malaking tubos. Ang iyong kaibigan, Telesfero Juan de Dios. Bravo! Magnifico! Tris, talo na naman ako! Huwag mo ibato sa akin ng baraha, tarantado ka! Mga panga! Ito ang aking lagay. Tris! Yan lang ba?
matatalo dito. Ang masasama ay wala sa tulis ng mundo, kundi sa mga tulis ng bayan. Tulad ninyo? Gaya natin, tayo nga lamang ay di mga hayagang tulisan. Gusto na ang parunggitan. Maraming pang usaping dapat isikasuhin. Ang ukol sa armas de salon. Ipinasya kong ipagbawal ito. Mawalang galang aking general. Tinututulan ko ang gayon pagkat wala ni isang bansa sa daigdig ang nagpapabawal ng armas sa pangangaso. Sa aking palagay, mas maigi na huwag ipagbawal ang armas de salon, liban sa iisang sukat na kasalukuyang nabibili noon. Sumunod ay ang ukol sa suliranin ng isang paaralan sa Tiyanin. Ang guro ay humihingi ng payo. Wala akong pakialam dyan. Ang gurong iyan ay nagiging bilibustero. Marami ng sumbong laban sa gurong iyan. Ang lalong mabuti aalisin siya sa pagtuturo. Masusunod, na pagkikinalang hindi niyo pinagugulan ng sapat ang mga paaralan. Hindi dapat humusay pa sa Espanya ang mga paaralan sa Pilipinas. Buhat ngayon, lahat ng daraing ay aalisin sa tungkulin. Payo kung gawin na lamang paaralan ang sabungan, gayong pinakamaayos na gusali, at kung linggo at pista lang naman ginagamit. Labagyan sa magandang asal! O siya, gusto na ang pagtatalo. Pag-iisipan kong mabuti ang mga patungkol dyan. Ang sunod ay kahilingan ng mga kabataan na pahintulutan sila magpatayo ng paaralang wikang Kastila. Tutol ako. Wala sa panahon ng NASA. At isa rin panghamak sa mga Dominiko. Kahina-hinala ang balak. Hindi dapat matuto ng wikang Kastila ang mga Pilipino. Kapag natuto sila ng wikang Kastila, magiging kalaban sila ng Diyos at ang Espanya. Dito ay may isang lihim na paghahamok ng mga estudyante ng pamantasan. Sa oras na magwagi sila sa kahilingan, ay mawawala kami. Ang aming karangalan. Lalaga pa kami at kasunod ang pamahalaan. Sa halip na sila'y ating kalabanin, sa ngayon na natin ang balak. Ngayon mahina ang bansa, ngunit bukas si Kalaway, lalakas ito. Bumaya tayo sa mga Heswita. Estamos celebrando tagumpay. ¡Viver! ¡Viver! Estamos celebrando. Vivir. Vivir, kaibigan. Tagumpay. ¿Qué pasa con Chotay, Macarali? Nakita ko si Padre Irene ngayong umaga. Vivir si Padre Irene! Mabuhay si Padre Irene! Vivir! Sinabi niya sa akin ang lahat na nangyari sa Los Baños. Tila isang linggo sila nagtalo ukol sa ating kahilingan. Si Padre Irene laban sa lahat, kina Padre Sevilla, Padre Salvi, Padre Fernandez, General, at maging si mag-aalahat sa Simon. Kay Simon, que hacen los judíos que los problemas de nuestra nación. Pinayayaman lamang natin Lucero Vidaso. Mayroong ding mataas na kawani na laban sa ating panukala. Naroon ang punong kalihim, ang isang gobernador sibil at ang isang inchik na si Quiroga. Kailangan natin ng pagkiling ni Don Custodio, isa sa mga kataas-taasang lupon ng paaralan sa ating panig. Como nos inclinamos, paano natin may papakiling? Dos Formas, si Ginoong Pasta na isang manananggol at si Pepay na isang mananayo na matalik na kaibigan ni Don Custodio. Makabubuti kong ang paraan sa manananggol ang ating pipiliin upang maging marangal ang kaparaanan. Pakikipag-usap ako kay Ginoong Pasta sa araw ding ito at babalik sa pamantasan upang magbalita ng pinahinatnan.
Kampay! Kampay! Estamos celebrando! Ay, kampay! Kampay! Estamos celebrando! Bebe! Naku! Singal Simon! Akyan gawalugi! Akyan hughog! Kung kayo'y lugi at hughog, bakit ganyang karami ang botelya ng inyong alak at mga panauhi? Kayo hindi alam akyan huwapay. Kahit ako insyak, akyan tao, bohiya. Siguro hindi alal sinyola. Sigalela melon kuntihiya. Napaglalangan kayo. At malami gawa utang sa akin, Senyor Simon. Pero hindi mayad. Imperyado, opisyal, tinente, sunalo, malami, Senyor Simon. Akyan lugi, akyan huwapay. Tama na yung mga daing. Ang marami sa mga opisyal na umutang sa'yo ay pinautang ko na ng salapi para hindi ka nagambalain. Senyor Simon, opisyal lang pautang kayo. Ako, pautang sa malami tao. Sa mamae, sa malino. Sisingil din ninyo. Baka singil akyan? Siguro hindi. Gawa talo sa sugal, kaya hindi sila bayad. Kayo, meron kayo konsul, kaya kayo pwede singil. Ako hindi. Akin na ang katibayan ng pagkakautang ng mga opisyal at marino. Ako na ang maniningil. Hindi akyan tanggap katibayan. Kung gayo'y papuntahin niyo sila sa akin kapag muli silang humingi ng salapi sa inyo. Salamat! Salamat, Senyor Simon! Akyan lugi! Akyan huwapay! Gayong hindi mo mababayaran ang iyong utang sa akin na 9,000 piso, inaalok kitang itago sa iyong bodega ang mga armas na dumating. Kapalit niyo ng kabawasang 2,000 piso sa iyong pagkakautang. Huwag kang mangamba, sapagkat ang mga baril ay unti-unting ililipat. At pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang mabibilanggo. Sa gayoy, kikita tayo ng malaki. Kung hindi ninyo ako paunlakan ay hanap ako ng iba. Ngunit kailangan ko ang aking 9,000 piso upang gamitin sa pagsuhol. Ano ang lagay ng may sakit? Mahina na siya. Halos hindi na tumitibok ang kanyang puso. Mahina na rin ang pintig ng kanyang pulso. Ayaw niya na rin kumain. Kumakalat ng lason sa kanyang buong katawan. Anumang oras ay maaaring siyang mamatay. Gaya ng Pilipinas! Ang lalong nagpapahina sa kanya ay ang pananaginip. Ang pagkatakot. Tulad ng pamahalaan, Basilio, makinig ka sa akin sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Makiisa ka sa himagsikan laban sa pamahalaang Kastila. Dahil lang hindi kakampi sa amin ay ituturing namin kaaway na dapat patayin. Naparito ko upang ihandog sa iyo ang iyong kamatayan o isang kinabukasan. Kamatayan? O kinabukasan? Sa piling ng iyong bayan o ng maniniil. Magpasya ka, Basilio, sapagkat tumatakbo ang bawat sandali. Naparito ko upang iligtas ka sa mga nagbigki sa atin. Magpasya ka! At ano? Anong dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Nais kong itakas mo sa kumbento ng Santa Clara ang isang taong liban sa akin at kay Kapitan Tiago, na kayo lamang nakakakilala. Si Maria Clara. Nabuhay ako upang iligtas siya. Pagsisiklabin ko ang himagsikan, pagkat yun lamang nakapagbubukas sa mga kumbento. Ginoo! Huling-huli na po kayo. Huling-huli na. At bakit? Si Maria Clara ay patay na. Patay na? Kaninang hapon ng ika-6. Marahil ngayon ay... Sa kasinungalingan! Hindi totoo! Hindi patay si Maria Clara! Dapat siyang mabuhay! Ngayong gabi ililigtas ko siya o kayo'y masasawi. May ilang araw na rin na naluluba siya. Nagtungo ko sa kumbento upang maibalita. Narito, ang liham ni Padre Salvi na ipinadala ni Padre Irene. Magdamag na nanangis si Kapitan Tiago at tinugtog ang agonyas. Ah! Namatay! Namatay nang hindi man lamang nakikita. Namatay nang hindi man lamang nalalaman na nabuhay ako para sa kanya. Namatay!
Simon! Kahabag-habag na lalaki. Naririto ka, ngunit ang lahat ay nasa luneta, pati ng mga artistang prinsesa. Inisipan mo ako. Bakit hindi ako parinig? Ngayon may hindi mo na po nananasagulaan ng kagabi. Ikaw lang mga tinititigan ko samantalang sa mga coaches ka nakatingin. Ako'y naggalit lamang nang malaman kong tumalo ka kasama ang manitong iyon. Kahit pa ako ay nakatingin sa dakong iyon, iba ang aking inis. Napuno tuloy ng inis ang buong gabi ko. Di wala akong gustong pagsinin sa mga naroon. Kinakatawan na kita, Ginoo. Siya nga! Ang ali ko ang umibig kay Juanito. Nais kong panirahan sa nais. Pagkat iniibig ko ang bayan ko. Bago ko nakilala ang isang pinipinig tulad ko, ang bayan ang tanging kong kaligayaan. Ngunit, nakilala kita. At minahal ng buong buo. Kung dadayo ka lamang sa bayan, iniibig ko, friend. Kaya pa ka sa bato, mag-aalin sa lubat, at mag-iinit ka sa Ngunit kailan pa? Pag ako'y matanda na? Pangarap! Mga pangarap! Sinasabi nilang marami kayong kalaban. Ang sabi ng aking alin, dapat ang bayan ito'y maging alipin ng panghabang panahon. Sapagkat ang alin mo ay isang hangal. Hindi siya nabubuhay ng walang alipin. Tunay ngayong marami kaming kalaban at tunggalian. Ngunit magtatagumpay kami. Halika na, Iha, at baka ikaw ay sipunin. Huli! 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 Hermana! Huli! Ang iyong kasintahang si Basilio ay natiit sa bilangguan. Hermana! Hindi nakakatawa ang biro nyo. Patatawarin ko kayo kung sasabihin nyo kayo'y nagbibiro lamang. Sumusumpa ako nagsasabi ng katotohanan. Totoo ba, Hermana? Totoo ba? Huli! 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 Ang nagpapatiwakal hubay sa impyerno nagtutungo. Aba, oo. Katakot-takot na karanasan ang malagay roon at walang sino man ang nanaisin na magpunta sa pook na iyon. Magbihis at magayos ka. Pupunta tayo kay Padre Camora upang humingi ng tulong. Hindi. Ayoko. Hindi ko gagawin iyon. Ganoon? Hahayaan mo na naman pahirapan nila ang iyong kasintahan? Gaya ng pagpapahirap nila sa iyong ama, nuno at kapatid? Halika! Opo! Sige, umuwi na tayo kung ayaw mo.
Hayaan natin mabaril si Basilio sa daan at saka ka magsisi. Ngunit wala akong utang na loob sa kanya. Ginoong Simon, king masama akong anak at walang buding kapatid. Ngayon pinarurusahan na ako ng Diyos sapagkat hindi ko pinansin ang kanilang kahirapan. Ngayon isa na lamang nasa isip ko, gantihan ng sama ang kasamaan, ng puot ang puot, at ng dugo ang dugo. Kayo'y may katwiran at utang ko sa inyo ang aking pagkalaya. Nandito ako upang hilingin sa inyo, nabigyan ako ng sandata upang pasiklabin ang himagsikan. Handa akong tumulong sa mga naapi. Nasa panig ko ang katwiran. Oo, ang aking usapin ay siya ring usapin ng mga suwipalad. Matutuloy na ang himagsikan sapagkat hindi na ako nagkakatubili. Ang dating mapayapa at ayaw ng gulo ay siyang nagtulak sa akin ituloy ang aking balak. Kung noon sana'y matagal na nagtulungan ang mga nasa taas ng lipunan at ang mga nasa ibaba, ang gawain sana'y mapagkawang gawa at hindi mabuti. Sa mga hindi ko natagpuan, ang mga katulong, Nitroglycerina. Nitroglycerina. Isang dinamita. Ngunit ito'y higit pa roon. Ito'y mga luhang tinipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan, mga pangaapi. Ito ang kahuli-hulihang sandata na mahihina. Lakas laban sa lakas, at bayo laban sa kapwa-bayo. Kani-kanina pa lamang ay urong-sulong ako, ngunit dumating ka at pinawi iyon. Ngayong gabi, ang mga lalong mapanganib na maniniil. Sasabog ang granada, kasabay nito, ang pagsabog ng silid kainan na ang bawat panig ay pinagtaguan ko ng pulbura upang walang makaligtas. Sa ganap na ikasampu, ay hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap ng huling utos. At sa ikasyam, lumayo kayo. Anong mayroon sa akin? Hayaang sama-samang mamatay ang may mga kasalanan at wala. Hindi ko dapat pagtaksilan si Simon. Pinagkakautangan ko siya ng higit sa kanila. Siya ang naglibing sa aking inang pinatay nila. Ano ang kautangan ko sa kanila? Pinilit ko na ang lumimot at magpatawad. Nagtiis na ako at ang tanging hiniling ay ang mabuhay ng payapa. Ngunit ano ang ginanti nila sa akin? Hayaan nang magkaluray-luray ang kanilang mga katawan. Sukdulan na ang pagtitiis ko. Isagani, anong ginagawa mo rito? Halika na, lumayo na tayo dito. Isagani, anang-anang sa Diyos, lumayo na tayo dito. Bakit ako alis? Bukas sa iba na siya. Isagani, ibig mo bang mamatay? Hala natin lumayo dito. Anumang minuto ay maaari na sumabog ang bahay na tinatanglawan mo. Tayo na! Hindi. Nais ko siyang masilayan sa uling sandali. Bukas sa iba na siya. Kung gayoy, matupad ang nakatakda. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya?
Isang napakasamang biro! Juanito, tingnan mo. Lagda ng isang pilibusterong 10 taong ng patay? Pilibustero? Iya'y biro magbubunga ng kaguluhan! May mga babae pa naman. Ano ang nangyayari sa inyo, Padre Salvi? Nakikilala niyo ba ang lagda ng iyong kaibigan? Ito nga. Ito ang kanyang sulat kamay. Ito nga ang lagda ng Ibarra! At palagay ko ay hindi nangangahulugan ang Mentekel Paris na yan na tayo papatayin ngayon. Ano? Iyon, May. Maaari tayong lasunin. Sunday na, ko po. Dumidilim ang ilaw. Ibig baga niyong sindihan ng witsa, Padre Rene. Habulin na magnanakaw! Minamahal kong kapelyan, isang telegrama ang katatanggap ko pa lamang at nagsasabing, Espanyol Escondido, Casa Padre Florentino, Cojera Remetira Vivo o Muerto. Maliwanag ang ibig sabihin ng telegrama. Kaya pagsabihin niyo ang inyong kaibigan upang huwag ko siyang mahuli. Pagparian ko mamayang ikawalo ng gabi. Ang sumasa inyo, Perez. Pagagamot ko sa isang doktor. Hindi. Huwag na. Ayos na sa akin kung si Don Tiburcio ang mag-aalaga. Ngunit kulang ako sa tiwala sa iyo. Hindi ko malaman ang nararapat kong gawin sa pagdating ng mga Guardia Civil na huli sa inyo. Kayo'y may sakit. Hindi maaring gumalaw ni ang maglakbay. Kayo ba'y nahihirapan, Ginoong Simon? Kaunti po. Ngunit malapit nang matapos ang aking paghihirap sa ilang sandali. Diyos ko! Anong ginawa ninyo? Nakita ninyong kalagayan ko, anong ibig ninyong gawin ko? Bago tumugtog ang ikawalo, sa patay o buhay? Patay oo, buhay hindi. Uminom ako na nakamamatay na lason pagkat hindi ko ibig mahulog ng may buhay sa kamay ng hinuman. At yayamang malapit na ang gabi, ibig kong ipagtapat sa inyo ang aking kabuhayan. Ibig kong paliwanagan ninyo, ako kung tunay na may isang Diyos. Wala nang lunas. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Mamamatay rin ako ng taglay ang aking lihim. Ako si Crisostomo Ibarra. Totoo. 13 taon na ang nakalilipas. Ako'y galing sa Europa. Puno ng pag-asa at magagandang pangarap. Umuwi ako upang pakasal sa aking kasintahan. Handa akong gumawa ng mga kabutihan at magpatawad sa mga gumawa ng di mabuti sa akin. Isang mahiwagang kamay na nagtaboy sa akin sa isang kaguluhan na likha ng aking mga kalaban. Ang lahat ay nawala sa akin. Pangarap, yaman, pangalan, pag-ibig, at kalayaan. Naligtas ako sa kamatayan dahil sa isang kaibigan. Sinumpa ako maghihiganti. Nagtanan akong dala ang kayamanan ng aking mga kaanak na nababaon sa isang gubat. Nangalakal ako sa ibang lupain. Nakilahok sa isang himagsikan sa Cuba. Tumulong ako sa magkabilang pangkat na kapwa ko pinakanibangan. Doon ako nakilala ang general na nooy komendante. Ito'y nangutang sa akin kaya niya naging kakilala at pagkatapos ay naging kaibigan dahil sa ilang kataksilang ginawa at batid ko ang mga lihim. Sa tulong ng aking salapi,
ay pinaparito ko ang general at madali ko siyang nagawang kasangkapan dahil sa kasama niya sa salapi. Kayo'y patatawarin ng Diyos, Ginoong Simon. Talos niyang tayo'y maaaring magkamali. Nakita niyang kayo'y nagtiis. Sa pagpapahintulot niya, natagpuan ninyo ang inyong kaparusahan. Sa pagtamo ng kamatayan sa kamay ng mga inuluhan ninyong magkasala. At makita ang kanyang walang hanggang awa. Isa-isa niyang sinira ang inyong mga balak, maging ang lalong may pinakamabuting pagkakahanda. Una, sa pagkakamatay ni Maria Clara. Sumunod, sa kakulangan na paghahanda. Saka pagkatapos, sa isang kaparaan ng lumang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban at pasalamatan natin siya. Kung gayoy, sa palagay ninyo, kalooban niyang ang mga pulong ito. Magpatuloy sa kalagayang kanilang pinagtitiisan. Ewan ko, Ginoo. Hindi ko maisip ang hangarin ng mga taong hindi mawari. Batid kong hindi niya pinagbabayaan ang mga bayang nananalig sa kanya. Hindi nawawala kailanman ang kanyang mga bisig. Kapag niyuyurakan na ang katwiran at ubos na ang lahat ng paraay, mahawak na ng sandata ang sinisingil at nakikipaglaban. Ang Diyos ay katarungan. Hindi niya pababayaan ang kanyang layunin, ang layunin ng kalayaan, kung wala'y hindi maaaring magkaroon ng katarungan. Kung gayoy, bakit niya ako pinagkaitan ng tulong? Dahil gumagamit kayo ng kaparaanan hindi niya pinahihintulutan. Kailan may di tatamuhin ang karangalan sa pagliligtas sa bayan ng isang tumulong sa pagsiil sa kanya. Ang pagkamuhi walang ibinubunga kundi mga kakilakilabot na anyo. Kung lalaya man ang bayay hindi sa pamamagitan ng masamang kaparaanan. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng kagitingan. Ang kagiting ay ang pagpapakasakit at ang pagpapakasakit ay ang pag-ibig. Tinatanggap ko po ang inyong paliwanag. Ako nga'y nagkamali, ngunit dahil ba sa aking pagkakamali, ipagkakait na ng Diyos ang kaligtasan ng isang bayan at ililigtas ang masigit na salarin kaysa sa akin. Bakit niya pinababaya ang magdusa ang maraming karapat-dapat at minabaslang payapa ang kanilang mga sakit? Ang mga may katarungan at karapat-dapat ay kailangan magtiis upang ang kanilang mga balak at kuro-kuro'y kumalat at makilala. Kailangan alugin at durugin ninyo ang isang lalagyan upang kumalat ang pabango. Kailangan tapyasin ang isang bato upang ito'y kuminaw. Ang pagpaparusa sa maniniil ay tadhana, Ginoong Simon. Madaling sabihin yan kung kayo'y di nagtitiis. Kung ang gawain ninyo'y ginagantimpalaan. Kung nasaksihan ninyo ang mga nasaksihan ko. Ang mga kahabag-habag, kadusta-dusta. Walang pangalang pagpaparusa sa mga nagkakasala di nila ginawa. Pinatay upang tinago ang krimen sa iba. Isang makatarungang Diyos, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig dahil sa ating mga masasamang hilig at igaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Ginoo, kung ang ating bayan ay hindi handa, kung nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas, nang hindi nalilinawan kung ano ang kanyang ginagawa, mabuti pang siya'y di magtagumpay. Kaawaan nawa ng Diyos, mga tao na ligaw sa Kanya sa matuwid na landas.
todos ustedes. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a todos ustedes. Kailangan gumawa ng isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas. Isang ilog na isang kanal. Ang mga panahong yaon. Hindi taga-Ehipto, ni hindi Hunyo. Hunyo! Ano ba yan? Masama ang ibinubunga ng mga panukalang hindi muna isinasangguni sa mga taong matagal nang nanirahan sa Pilipinas. Sa katunayan, mas maigi pa ang aking panukala. Pilitin ang lahat ng bayang mag-alaga ng itik. Wala pa lang. Is action. Kapag bumilis pa'y maglalagos tayo sa palayang iyon, Ginang. Diba sabi, closer? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking Sa katuparan ko, ang tanging iniintay na lang namin ngayon na bukas ay ang pahintulot. Si Padre Emeter na aming pinatugan ng dalawang may sasakot. Mainam ang tugong yan, ngunit ako'y nag-aalangan baka idaan lamang sa biro ni Padre Camora. Yung paring yun, namang salitang mainam ang tugong yan, ngunit ako'y nag-aalangan baka idaan lamang sa biro ni Padre Camora. Ang paring iyon ay lubhang palabiro at hindi pa nabilalag. Nang malaunay, may mag-iisang bangka pa rin na nabubul na. Mawag ng itig noon kay San Nicolas at nawindi ang buhay naging buhay. Siya nga. Tumingin kayo naman. Ayon sa pinunong nagmumulay. Yan yung masabi. Anong nangyari sa inyo, Ginong Simon? Nahihilo pa kayo sa isang patak na tubig katulad mo? Mukhang tanga. Mukhang tanga. Mukhang tanga. Gawin ninyo ang inyong ibig, Gobernador. Ako'y mangmangat walang kapangyarihan. Ngunit binukal ko ang lupain ito na nagdulot ng kamatayan ng aking anak. Gawin ninyo ang inyong nais, Gobernador. Ako'y mangmangat walang kapangyarihan. Ngunit, hindi ko to kayang ibigay kahit kanino man. Kailangan dumilig muna ang dugo sa lupain. Hindi ko kaya ibigay kanino man ang lupain ito. Kailangan diligin muna ito ng dugo niya at ng kanyang mga asawa at anak. Mga asawa. Hindi ko kaya ipagbili. Last na. Action. Hello. Kulang pa ng... Ano mo yun? May 13 taon na din. Nakalimutan ko ulit. Isang taong kagalang-galang. At hindi natago. Ulit ng dahil po sa pagkatuto ng ating Kastilang wika. Ayok lang. Ulit. Lakasan mo, Mark. Kastilang wika. Ngunit, anong gusto? Napapatid mo nga ako. Ulit. 1, 2, 3, action. Nababatid mo ngayon ang mga lihim na maaari ko. Maaari kitang patayin ngayon. Anong next? Nababatid mo ngayon ang mga lihim na Nababatid mo ngayon ang mga lihim na maaari ko kasabihin. Maaari kitang patayin ngayon upang mamatay. Nababatid mo ngayon ang aking mga lihim na maaari ko kasabihin. Maaari kitang patayin ngayon upang mamatay sa pagkatao. Umalis ako sa bayan sapagkat ikaw. Hindi ito. Ikaw na. Salamat sa Diyos sa pagkakahuli ng mga tulisan sa Ama. Doon para mahango ang mga... Anong mali ako? Hindi! Kinakailangan mo mag-aral, magdasal.
Basahin. Basahin, bigkasin ako ng basahin. Wala ba kayo may pag-ibig? Go na ba? Isa pa lang. Go na ba? Dapat ingatan ang alaala. Ano ba yung sabi? Dapat ingatan ang alaala. Dapat ingatan ang banal na isang katulad noon. Baka dahil doon ba kaya hindi ingatan ang banal na isang katulad noon. Baka dahil doon ba kaya hindi Dapat ingatan. Ay, lasa. Dapat ingatan. Dapat ingatan ang alaala ng isang banal na katulad noon. Baka dahil doon kaya hindi pinagbili ni Huli ang Argos at mas pinabuti pang... Dapat ingatan ang alaala ng isang banal na katulad noon. Baka dahil doon kaya hindi pinagbili ni Huli ang Argos at mas pinabuti pang... Scott Martin po sa akin eh. Tulad ninyo. Action. Tulad ninyo. Tulad ninyo. Sinusunod. Ako. Mawalang galang ang mga. Tinutulad kong kayo pagkat walang isang bansa sa daigdig ang nagnanais ng... Wait lang, Victor. Action. Mawalang galang aking general. Tinutulad ko ang gayon pagkat walang isang bansa sa daigdig ang... Sa aking palagay, mas maigi kung huwag ipagbawal ang armas de salo. Liban sa iisa na kasuot na lang. Sa aking palagay, mas maigi na huwag ipagbawal ang... Action. Sumunod ay ang tungkol sa sulat. Sulit. Nakangiti ka sa simula. Ang sunod ay... Wait lang. Bitaw yan, ulit. Isa pa. Sige. Tangat action. Ang sunod ay kahilingan, no? Sunod ay kahilingan. Cut na. Ang sunod... Hindi dapat humusay pa sa Espanya. Hindi dapat humusay pa sa Espanya ang mga para. Pinapayang kong gawing... Ayos mo nga kasi. Pinapayang kong gawing paaralan ang mga... Ano ba yun? Pinapayang kong gawin na lamang paaralan ang sabungan. Pinapayang kong gawin na lamang paaralan ang sabungan. Gayong pinakmakayos. Yan! Ano? Action. Pinapayang kong gawin na... Ano? Tula ko. Wala sa panahon ng asal. Joke lang. Action. Dito, ay may... ulit. Salip na sila yung ating... Tama na yung mga daig. Ang marami sa mga... Tama na yung mga daig. Ang marami sa mga opisyal na umuutang sa iyo ng salapi ay pinauutang ko na ulit. Akin ang katibayan. Gayong hindi mo mababayaran ng utang mo sa akin ng siyam na lang. At isa pa. Pinapatawad na kita, Ginoo. Siya nga. Wait lang. Nais kong manirahan sa nayo. Pagkat pinakahilig ko ang bayan ko. Bago ko nakilala ang Pilipinas ko lang. Ang bayan ang tanging ko paligayahan. Ngunit, nakilala ko at minahal ng buong ko. Sasama ka lang sa layong nais kong manirahan sa nayo. Pagkat pinakahilig ko ang bayan ko. Bago ko nakilala ang Pilipinas ko lang. Bayan ang tanging
Rasanya mata. Ano susunod? Wait lang, nahirapan ako Hermana! Hindi ko lang. Tayo. Hermana! Hindi nakakatawa ang biro nyo. Patatawarin ko kayo kung sasabihin nyo nagbibiro lamang. Mali. Ano ba yun? Ang ganda na eh. Gusto ko na tawawa eh. Bloopers yan, no? Kayo pala kayo eh. Ano na ito? Aba, oo. Katakot-takot na karanasan ang malagay roon. Ang pangit mo! Kaya ba makatulong mga Gisyo ka. Bitch na yan! Aray!